Magandang araw mga kaibigan. Okay, may update po tayo tungkol sa mass resignation ng mga cabinet secretaries. Grabe, ang presidente dito, first time in history, 33 yung total count as of this morning. So, ito, mayroon ng update kasi courtesy resignation lang yan, pwedeng tanggapin, pwedeng hindi. So, sabi ni Jose Claire Castro, dapat matuwa daw ang taong bayan sa ginagawa ng Pangulong ito dahil maalis ang mga tamad, maalis ang mga kurap. So, ginagawa daw ang Pangulo ito para sa kabutihan kasi mawawala ang mga tamad at mga kurap. Ito may update na tungkol kay Executive Secretary Lucas Bersamin. May nabasa lang akong post nagsasabi baka daw ito puros daw baka tatanggapin ang resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin dahil siya daw ang ipapalit sa magre-retire na Ombudsman Samuel Martires. Sabi ko, nako, delikado. Okay, ito na. Just in GMA News 12 minutes ago, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has declined the courtesy resignation of Executive Secretary Lucas Bersamin via Ana Felicia Baho, GMA News. Okay, May 23. So, mainit-init pa. Hindi rin tinanggap. Ano ba yan? Bakit dinaan pa sa mass resignation? Kung sino sana yung gusto nilang tanggalin yung underperforming, tamad, kurap, tawagin, no? Sibak na na. To me, mas maganda pang ganun. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Emer Juhudi. Yun, style lang sa resignation pala. Tas written din lahat. Ngag ba talaga? Ito na nga, may nabasa akong komentary kanina. Kalimutan ko yung nag-post, ano daw ito? Shock. Pang-shock, pang-aw, para mapawaw ang taong bayan. Yung mass resignation. Kasi ako kahapon, na-shock ako, napawaw ako eh. Sabi ko, wow, good job Mr. President. Tama yung ginagawa mo. Matapang ng presidente. Ngayon, wala na. Kasi, resign, mama, hindi rin tatanggapin. Anong silbi? Huwag ka na lang magpa-courtesy resignation. Emery John Kagubkop, nagpa-courtesy resignation sa tanan pero gidecline ra gihapon. Let's just enjoy the show. Ito na yung lumalabas. Parang drama lang ito eh. Palabas, palabas, palabas. Maricel Roldan, the show must go on. Malorma Chongkyong, presidente ba ito? Tama nga si Digong. Ano yung sabi ni Tatay Digong natin? Di pwede yan. Weak leader yan. Ako na muna, nagtampo pa ako, nainis pa ako kay PRRD noong 2022. Bakit ayaw niyang magtandem ang BBM Sara? So, ano-anong sinasabi? Weak leader. Tapos mamaya, ano pa yan? Ayun, gumagamit ng polborong. Nainis ako kay Tatay Digong noon. Ngayon, tama ang sinasabi niya. Weak leader talaga. Weak. Yung interview niya kay Katunying, anong sabi niya? Grabe. Naiingit ako sa mga kaibigan kong CEO dahil isang salita lang nila, natutupad yung gusto nila. Ako, hindi, nahirapan ako. I had to convince people on the ground na ganitong gawin niya. Hindi pwede. Naku, ang hihinang discarding presidente. Kung presidente ka, tapos makikiusap ka sa baba? No way. Dian Ellis, sabi niya, as para sa inyo, lahat yan talagang mag-hide ng resignation. Yes. Kasi i-allow na wala rin.
Gil Guyena, most of BBM's work and responsibilities rely on the executive secretary. That's why, in fact, he does all the time, lahat ng trabaho sa secretary. Yes, kaya tinatawag yan na little president. Sayang, yung si Atty. Vic Rodriguez, kung nagtuloy-tuloy sana ang samahan nila, ako naniniwala ko na ang Pangulong Marcos Jr. gusto niyang magsilbi. Gusto niya ng good governance. I really believe that. Kaya lang, problema lang, according to Atty. Vic, yung libro, yung nakapalibot sa Pangulo, na hindi niya makayanang to say no. Nag-give in siya sa mga pressure. Lalo na yung mga appointments. Yung first 3 to 4 months nila, ang dalawa ni Atty. Vic, good. Talagang pinipili yung mga appointees. Hindi makalusot. Yung mga nakikita nila na hindi pang good governance. Kaya lang, nang may nakialam, 2 taong na pakialamera, tapos ang presidente walang magawa. Wala, kaya umalis si Atty. Vic. So, importante talaga ang executive secretary. Got diversion and others issues so predictable. Ako kayo'y May Fool's Day. Instead na April Fool's Day, May Fool's Day. Miguel Pares, Best Actor. Raymond Parro Paldani, wala na sa katinoan. Nagpa-cortical resignation, tapos si decline. Mila Flores, may pa ikaw BBN mag-resign. Ito, napanood ko si Ted Pilot sa kanyang programa. Dapat mag-resign kayo dahil sa taong bayan kayo, hindi pa kayo dapat mag-resign. Mali. Parang nawawmali si Ted Pilot. Tinatanong niya sa presidente, hindi ba kayo dapat mag-resign din? May rin itong si Ted Pilot na sinadya ba yun na tinanong sa presidente, dapat pa siyang mag-resign. But I believe, patawa lang yun ni Ted Pilot. Predictable talaga. Bodol is real. The best actor goes to. Alam na. So, expected na yan. Sabi nga ni Professor Malutikia, pinag-resign mo lahat, tapos ang tatanggalin mo lang 1, 2, 3, or 4? What's the use nyo pa-resign mo lahat? So, palabas. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandi. Dahil ang channel natin ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance ngayon. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Iking. Ug ako karon siyang bisitahon. Maayong buntag, Manoy. Mayang buntag. Oo, gon sa man ka, Manoy. Gabuno ko. Complete. Og nukos, munyon. Complete dopos amonium. Oh. O mga dagko na gid man imong saging. Oh, salamat po. Nani ang saging ni Manoy Iking. Ug mga maayo gid kaayo og tubo. Oh. Pila gani ni kapunuan, Manoy, imong saging lakatan? 144 ni tanan. 144. Oh. So daghang gyud gawas nga hinlo, tambok ug maayo pod Oh. ang tubo sa saging ni Manoy Iking. 144.
Og karon Manoy, unsa imong maistorya bahin sa padayon sa pagpananom og sa pagsuporta sa abono ug uban pa nga magamit nato sa saging Manoy? Nagpasalamat kid ko sa Ginoo nga ingon man sa nagtan-aw sa video nga nagsuporta sa abono. Oo. Nagpasalamat ko nga nalipay ko kay na ako'y gitanom abono. Sige Manoy, salamat. Salamat po.